Good morning nga mga kamapa, maaga nga pala akong gumising para gumawa ng report. Kaya alas 5 pa lang, gumising agad ako para ihanda yung report ko para mamayang hapon. Ang hirap pala talaga mag-aral, lalo na pag self-supporting ka. Kasi ang hirap patiin ng oras mo sa trabaho at sa pag-aaral mo. Ayan, tapos na nga ako magtiklop ng higaan ko. Magkakape muna ako at kakain bago gumawa ng aking report. At ayan, sakto naman pala at nagluluto na yung kuya ko ng almusalan. Siguro may lakad din siya ngayong araw na ito kaya maaga siyang gumising. Kaya ayan, at magtitimpla na lang ako ng kape at may luto na palang pagkain. Ay, salamat at kakain na lang pala ako. Maganda naman at maaga kong matatapos ang aking report at para makapagpahinga pa ako mamayang tanghali. At pagkatapos nga pala ng aking report ay gagawa pa ako sa ibang subject ay talagang mang napakahirap. At pagkatapos ko nga kumain ay nagugas agad ako ng pinggan para hindi ko na ito gawin mamaya. At ang hirap mabala pag ikay nag-aaral na. At ayan na nga at binibilisan ko ng paghugas para makapagsimula na ako sa mga gawain ko sa school. Ayan na nga at ginagawa ko na ang aking report. At talagang kahit napakadami nito ay tsatsagain ko na lang sulatin. At hindi ko nga pala nasasabi sa inyo ako ay irregular student kaya napakahirap ng aking schedule kumpara sa mga regular na estudyante. Talagang nagkasabay-sabay pa ang aking report ngayon. Pagkagawa ko nga pala ng report ay ako'y nakatulog. Siguro ay sa sobrang pagod na rin dahil sa dami ng aking ginawang report. Ayan na nga, alas 4 na, ang layo pa rin mapunta sa school. Inaabot pa rin ng 15 minutes sa biyahe at ako'y nagbabalikan lamang. At ayan na nga at ako'y liligo muna bago pumasok sa school. Nakatulog din naman ako ng konti sa tanghali at hanggang gabi pa ako doon. Abutin pa ako ng alas 8 ng gabi. Kaya maaga pa lang ay napunta na ako sa school at minsan ay umuulan. Ay minsan nga ay pumasok ako ng basang-basa. Pag-alis ko dito sa amin ay mainit. Pagdating ko naman doon ay sobrang lakas ng ulan. Ayan at nakatapos na nga akong maligo. Kaya ako'y nagagayak na magbibihis na muna ako bago kumain. Kaya ako'y kakain muna bago umalis. At ako'y magugutom doon at alas 8 pa ang aking uwi. Binibigyan naman kami ng break time ng aming teacher. Kaya nga lang ay ang dami kong report. Kaya aralin ko pa ito pagdating doon. Kaya dito na lang ako kakain para pagdating ko doon ay mag-aaral lang ako ulit ng aking report. Talagang ang hirap nga din maging estudyante para pati may laman ang aking tiyan at ang hirap mag-isip pag gutom ka. At ayan, at tapos na nga akong kumain. Nagja-jacket nga pala ako pag nagmumotor at napakalamig pag uwi ako ng gabi. Ayan, at kukuhain ko na ang aking helmet. Hindi nga pala ako nagpapawala ng helmet pag ako'y papasok at ako'y nagmumotor. Kaya pala ang daming tumitigil sa pag-aaral. Bukod sa tiyaga ang kailangan mo din ng time management para tiin yung oras mo doon sa mga iba mo pang gagawin. Tumigil na rin ako sa pag-aaral kaya ngayon ay pinag-aayos ko na. At sa tutula ngayang hirap ng walang pinag-aralan. Kaya kahit anong oras ay pinagtsatsagaan ko na. Malapit na rin naman ay 2 taon na lang din ay gagraduate na ako. Ayan nga pala yung sinasakyan kong motor. Nagbabalikan ako papunta sa aking school. 15 minutes din ang aking binabiyahe bago makarating doon at talagang napakalayo din. Kaysa naman magbo-boarding house ako doon at talagang napakalaki din naman ang gastos. Kaya nagtitiis na lang ako magbalikan at nakakatulong pa ako dito sa aking mga kapatid. Ayan, at alis na nga ako mga kamapa. Basta kung gusto nyo rin makatapos sa pag-aaral ay tiyagain nyo lamang. Huwag kayo nahihirapan ay huwag kayong susuko at tiisin nyo lamang. At lahat naman ay pagdadaanan natin iyan. So ayan, at ingat na lang mga kamapa.